Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 17, versikulo 17. Ang babasahin po natin sa wikang Ingles, sa NIV translation. Sabi na, friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. So ang topic po natin is about a true friendship. May totoong kaibigan ba? Tanong, meron ba totoong kaibigan talaga? O hindi totoong kaibigan? So, may kasabihan nga, di ba, na sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. So, may kinalaman po yung sinasamahan natin kung sino tayo o magiging tayo. Depende kung sino yung nakakasama natin. So, ang tamang gawin ay pumili tayo ng tamang kaibigan sa ating buhay o sa ating lakbayin, lalong-lalo na kung tayo ay Kristiyano. So, may mga taong kaibigan, totoong kaibigan, at may mga tao naman po na nandyan lang sa panahon ng kasiyahan. Kaya importante po na pumili tayo ng mga tamang kaibigan o kasama sa buhay po natin. So, what is our teaching for today? Unang-una nakita natin dito, no, kung babasahin po ulit natin, sabi dito, a friend love at all times and a brother is born for a time of adversity. So nakikita naman natin dito sa sulat no, ni Solomon no, na sa salita po ng Panginoon na meron talagang totoong kaibigan. No? Biblically, no, maraming example katulad ni David at Jonathan at marami pa pong iba no, na totoong magkakaibigan po sa Biblia. So, unang-una, number one po, ano yung teaching natin ngayon? Una, a friend love at all times. So, makikita po natin, sabi ron, a friend love at all times. So, letter A, nakikita po natin dito yung unconditional love. So, yung true friendship po is marked by loyalty and selflessness. So, yung kaibigan mo siya sa hirap o ginhawa, ibig sabihin unconditional love. Di mo lang siya kaibigan sa panahon na yumayaman ka o sumasagana ka, pero kaibigan mo siya sa panahon na ikaw ay nananagana o panahon na ikaw ay dumadaan po sa mga problema ng buhay mo. So, unconditional love. So, pangalawa, yung emotional stability. So, your friendship, yung friendship nila ay solid in good times and bad times. 'Di ba? Alam mo na kapag dumadaan siya sa pagsubok, hindi lang sa good time, sabi nga natin emotional stability. Alam mo, natutulungan ka niya sa panahon na dumadaan ka sa mga struggles, sa mga emotional na mga pangyayari sa buhay mo, nandyan po siya. No? Ito yung mga totoong kaibigan na alam mo nandyan siya sa panahon ng good times and bad times ng buhay po natin. So, letter C, napaka-importante nito yung support in spiritual growth. Sabi nga, true friendship encourage you in your walk with God. So, ini-encourage ka niya magpatuloy kay Lord, lalong-lalo na kung tayo po ay mga Kristiyano o tayo ay mga believers ni Lord or mga Christian. So, importante na pumili talaga tayo ng tamang kasama po sa buhay po natin and challenge you to grow. China-challenge ka niya na lumago ka pa ng lumago. No, kaya ito yung mga totoong kaibigan, no? China-challenge kang lumago at kasama mong manalangin. At tutulungan ka niya na mag-stay on track to help you and stay on in the right path, no? Stay on track on the right path, no? Gina-guide ka niya sa tamang mga desisyon sa buhay, no? At pinagpi-pray ka niya rin, no? And their love is strengthening your faith. Their love strengthen your faith. Yung pagsasama ng tunay na magkaibigan ay nagpapalakas sa pananampalataya ng bawat isa. Ibig sabihin, palakasan, di ba? Nagpapalakasan silang dalawa sa panahon na dumadaan po sila sa mga conflict ng kanilang mga buhay. So, importante po yan, yung support in spiritual growth. Kung kayo po ay nasa may church life, importante po na may mga tamang kaibigan tayo sa simbahan na talagang ilalapit tayo kay Lord, hindi tayo ilalayo kay Lord. Mahirap yun, hindi kaibigan yun. Kapag nilalayo ka kay Lord, tsaka sa calling mo kay Lord. So, tsaka sa purpose mo kay Lord. Kaya importante, meron kang mga tamang kaibigan po sa buhay. So, pangalawa, no, a brother is born for adversity. So, yung kaibigan is born for adversity. A brother is born for adversity. Unang-una yung share identity. Share ko lang po yung word na share identity. In the context of Asian Israel po, family bonds were incredible strong and brother often stood as a protector
someone could be relied upon. So sa Proverbs, they recognize that the brother, whether biological or close friendship, is considered a family. No, ganun pala, nung araw pala, kapag kaibigan ka o kamag-anak ka, no, you are considered a true friend or a family kapag kaibigan ka, pag totoong kaibigan ka. So, hindi lang yung casual or normal na araw, pero in the moment of difficulty, kaibigan mo pa rin siya. Di ba? Ganun yung sinasabi po dito na sure identity, na even yung family, yung ano pala, friend is considered a family in the Bible. Di ba? Kapag ikaw pala ay talagang totoong kaibigan, no, talagang you're considered a true family, no? And letter B, reliability during trials. So, regalo talaga ng Diyos yung family members o kaibigan. Di ba? Pag mahirap na yung nararanasan mo, nandyan sila to support. Alalayan ka niya, no? May aalalay sa'yo na kaibigan, na kamag-anak, na importante din, may mga kamag-anak, no? No, tayo na may mga gano'n, may mga kamag-anak na hindi ka tutulungan, pero may mga kamag-anak din na tutulungan ka pa rin sa panahon na dumadaan ka rin sa pagsubok. So family, family pa rin naman. Katulad ng Pilipino, talagang family, ano talaga, oriented talaga yung mga Pilipino. No? Na kahit na nagkaroon na ng pamilya, nandun pa rin sa bahay ng nanay, tatay. Kasi gano'n, yung family oriented kasi talagang ano, yung mga Pilipino. Talagang pagdating sa usapang pamilya, talagang napaka-intact din ng mga Pilipino, katulad po natin. So, pangatlo, dual nature of relationship. Importante, meaning kailangan mo rin ng friendship and family, both are essential human flourishing. Importante rin to sa paglago, importante rin to sa buhay po nating mga Kristiyano na nananampalataya, na meron tayong kaibigan, pinapahalagaan natin yung kaibigan natin at pinapahalagaan din po natin yung mga kaibigan po natin. Pamilya, both pamilya and friendship. So, what is application? So, reflect on your friendship. Do you love your friendship consistently? Mahal mo ba yung kaibigan mo? Or ikaw ba yung kaibigan na nandyan sa panahon ng struggle o panahon ng good times lang? So, sabi nga, true friend are not just for the good times, they are source of strength and encouragement during struggle. Kaya importante, i-reflect natin, totoong kaibigan ka ba? O may totoong kaibigan ka ba na nandyan para sa'yo? So, number 2 is invest in the family relationship. Importante rin yung kaibigan, pero kailangan mag-build din tayo ng strong relationship sa family po natin. So pangatlo is nature of balance. Importante yung may kaibigan ka at meron din family, pinapahalagan mo. Sinasabi po natin kanina na yung dual relationship, nature of relationship. So, tayo po ay mananalangin, Panginoon, Ama namin po nasa langit, alam namin, Panginoon, na nandito ka, Panginoon, sa bawat nakikinig po ngayon sa mga oras na ito. Salamat po sa mga taong binigay mo po sa amin, katulad ng mga kaibigan namin, family members, Panginoon, na nandyan during our trials. Lord, salamat po na sa mga kaibigan, sa family, sila po ay pagpapala po sa buhay namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Alam ko po, Panginoon, ilalagay mo po kami sa mga tamang kaibigan, tamang kasama, at tamang circle ng buhay namin upang madala po kami sa mga tagumpay, mga pangarap na gusto mo po sa buhay po namin. Dalangin po namin, Panginoon, sa may mga taong may sakit ngayon, Lord, pagagalingin mo po sila sa mga sakit, Panginoon, na nararanasan po nila, Panginoon, at even, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na nararanasan po nila ngayon sa family, Lord, sa personal, sa spiritual, Panginoon, emotional. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ma-overcome po nila, Panginoon, by your grace and your mercy, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa lahat po na dumadaan sa kalungkutan, depression, Lord, palalayain mo po sila sa depression, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat at alam ko po, Lord, na may maganda kang plano, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, I pray, Lord, na hindi lang to umabot sa Pilipinas, itong programang ito, kundi umabot din sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat sa kunting oras po na magkasama po tayo. At kung hindi ka pa po naka-like, just like and share and click the button para po lagi po kayo updated sa lahat po ng mga mga video po na ilalabas po natin dito sa ating vlog. So, palagi po nating tatandaan, no, lagi po nating sinasabi dito sa pagtatapos po ng ating programang ito na palagi po na mahal tayo po ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. God bless everyone.